kasama na siya sa ating wall of fame. Yo, what up guys? This is Sander. And sobrang fresh pa rin ng isip ko ngayon kasi galing ako sa vlog ni Kuya MG, Mark Jason Makagago. Yan, one of my friend. So, napanood ko yung niya, yung rise and fall na video niya. Actually guys, lahat ng mga sinabi ni Kuya MG doon, lahat yon may tama at merong medyo nadagdagan na lang. Siguro, hindi ako galit din sa mga sinabi ni Kuya MG kasi natulungan niya ako para at least mga isip ng mga tao na parang paano ko nagsimula, and paano ako nagkaroon ng pagkakamali, paano ako bumagsak, yon. Okay ako doon, goods ako doon. Siguro wala na akong ipapaliwanag pa doon kasi mahihirapan ako siguro doon pag pinanood natin yun, di ba? Pero at least ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Mag-start tayo. Start ko sa social media. Nag-start po ako ng social media way back 2014 without nagba-viral na po ako kasi may mga picture po ako ng mga ina-upload, which is yung mga EXO. Yun yung mga panahon ng mga EXO na K-pop. So ginagaya-gaya ko yan, tapos i-sinishare ko sa mga group ng mga K-pop. And then doon ako nag-start na mabash. Then after that, after noon siguro 2015, doon ako nag-start na parang sumali na ako sa grupo. And sasabihin ko po sa inyo, hindi po ako yung leader ng #5, which is si Vincent. And then nag-start kami na mag-viral. Okay. So dito na tayo sa bakit ako umalis sa #5. Actually, ang totoong nangyari talaga doon kung bakit kami nagkahiwalay ng #5. Nagkaaway-away kami dahil sa pataasan ng ego namin. Ganun. Siguro, iilan sa amin yung nagkakaroon kami ng alitan. At saka, siguro dahil sa babae din. Nagkaroon din. And then, hindi ako umalis sa kanila dahil ayoko sila maging kaibigan. Siguro, kaya ako nag-move forward kasi alam ko na kasi kikita na ako. Alam ko na nandito na ako sa line ng kasikatan eh. Nasa isip ko na parang kaya ko na to eh. 'Di ba? So kung iintayin ko pa sila na magkaayos-ayos pa kami, mawawala na yung kasikatan. Hindi ko na maitutuloy pa kung ano yung nasimulan. And then guys, after nung umalis ako sa grupo namin, yun nga, nag-start nga ako, tuloy-tuloy pa rin yung career. Hanggang sa nakilala ko si Doc Yapi ng The Icon Clinic. Doc Yapi is a very good person. Silang dalawa na mag-asawa ni Ma'am Bina. Tinulungan nila ako para ma-change yung mukha ko. Nung naayos ko po yung mga gusto ko pong ayusin sa sarili ko, doon po yung nagkaroon ng time na parang nakapunta po ako sa isang management na Star Image. And then kinonfess ko po sa Star Image na gusto ko magpabago ng mukha. And then may nakausap po ako na mag-change ng ganito. And then yung plano, doon na po nabuo yun. And then, ito na, nagsimula na kami sa Rated K. And then after nun, sumikat na ako, sumikat. At tama po yung sinabi ni Kuya MG na may naglabas po ng video. Hindi ko sinabi sa inyo na yung video na yon at yung taong nag-upload na yon, which is kaibigan ko at planado namin. Pero hindi na, tama na yan, pass na yon. Ayoko na sabihin kung ano pa yung meron doon. And then after that, nagkaroon ako ng issue nga po. Totoo po, nagkaroon ako ng issue sa ABS-CBN. Hindi po dahil yung ABS-CBN, kasi gustong-gusto ko po kasi papasukin yung mother ko doon sa loob ng And then that time, wala kasi akong alam na kung paano ko po yung sarili ko. So, kaya ang ginawa ko po is, inintay ko na lang po yung mama ko sa labas. And then, walang nag-guide sa akin, kundi sarili ko lang. Siyempre, nasa part pa lang ako ng parang mga bago-bago pa lang ako sa social media, bago pa lang ako sa TV. So, wala pa ako, hindi ko pa alam yung mga ganyan. And then, after nun guys, siyempre, nagkaroon ng issue, ganyan-ganyan. Kinancel nga po, hindi po ipinalabas nung show. Masakit sa akin yon kasi siyempre, di ba, pangarap ko yun eh, tapos biglang end of the day, wala, di ba? So, after nun guys, okay lang, walang problema, nagtuloy-tuloy lang ako, tapos nagkaroon ako ng isang event. Nagkaroon ako ng isang issue, na which is, sinasabi nga ni Kuya MG, na nawala po ako ng isang linggo. Kasi nagpakasarap daw po ako sa malayo. Yes! Umalis po ako ng isang linggo. Pero no, hindi po ako nagpakasarap. Ako po yung nagpahinga. Dahil kung nandun po kayo sa part
ng kasagsagan na yon, sunod-sunod po yung mga trabaho, mga problema, sakit, mga husga ng mga tao. Sobra na ano po ako na parang alam niyo sasabog na po ako noon. Kaya talaga hiniling ko sa sarili ko na please makapagpahinga po ako. And then one time po nagulat na lang po ako na meron po akong event. Yes po, nagka-event po ako noon. Inaamin ko po 'yon, nagkamali din po ako. Kasalanan ko din po. Pero syempre bilang tao po gusto ko po magpahinga that time po noon. Nagpapasalamat ako sa tao nagdala sa akin. Hindi ako nagsisisi na dinala mo ako sa lugar na yan para makapagpahinga po ako. And then after that, yan nga po, nawala na nga po ako sa social media. And then 2019 yan, nagkaroon nga kami ng issue ni Kuya MG na nag-away nga kami about sa Kalapangit. Also, yun, totoo po yun. Masaya ako kasi natulungan ko si Kuya MG. Masaya ako natulungan, marami akong natulungan. Hindi ko sinasabi na pinerahan nila ako, hindi. Ano yun, karapatan nila yun kasi gusto nila maging social media. Nasa social media tayo lahat. Okay lang sa akin yun. Hindi ko pinagsisihan yun. After nun, nung kay Kuya MG, 2020 at 2020, yes po, nagkaroon po ako ng karelasyon, which is yun nga po, yun, inaamin ko po that time na may mga pagkakamali po ako. Yes po. Pero, sana, maisip nyo rin na bilang lahat ng tao nagkakamali. And then, okay na tayo doon dahil okay na kami ng magkaibigan na kami ng ex ko. Well, tapos na tayo doon. After nun guys, sabi ni Kuya MG na pumasok nga ako sa BOTY. Yes po, napakasarap po talaga as in. Sobrang laking bagay ng itinulong sa akin ni Kuya MG. Nakabalik ako sa social media. Nagkaroon kami ng mga issue ni Kuya Merk. Tapos, nagkaroon ako ng mga iba-iba pang trending. Tapos, ayun, alam niyo yun, di ba? Ang sarap sa pakiramdam, marami kang trending na nagagawa sa sarili mo. Di ba? Pero, after nun guys, bakit yung sinasabi ni Kuya MG na humina ako sa social media, ayoko na ng mga issue, ayoko na ng mga ano. Yes po. Bakit po? Napapagod na ako sa mga content na puro scripted. Yes po. Bakit kamo? Kasi po, kakagawa ko po ng script, naiisip po lagi ng utak ko na, syempre, one day, kung lumaki nga naman yung anak ko, ganyan, makita niya yung nangyayari, okay sana, kung maipapaintindi ko na sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, maipapaintindi naman po natin. And then, ito na nga guys, nagpapasalamat ako dito sa damit na to guys, before, ayan, itong City Host, and then dito po sa Beauty White, syempre, nagpapasalamat po ako dyan. Sa dentist ko po na si Doc Saiben. Tapos, sa nagawa po ng Boko, Amaras Glam. Tapos, madami pang ibang mga sponsor na ginamit ko yung mga salitang paawa. Akala siguro kasi nung ibang tao, papaawa ka lang, hindi. Yung salitang paawa, guys, yan yung tinatawag ko na title. Title po ng content ko yan, kung mapapansin ninyo. Yan po yung title ng content ko. Maging paawa ka sa social media. Bakit? Kasi pag binabash ka na naman, papaawa si ganito, si ganyan. Diba? Nagbaboom ako, diba? Kumikita ako, diba? Tapos, inaamin ko naman po ako yung pinaka nahuli sa lahat. Pero alam niyo kung bakit okay lang sa akin, parang hindi ako nasaktan. Kasi yung kasikatan po, para po yung bola. Iikot din po yan. Ngayon, tatanungin ko kayo guys, syempre, kung mawala ang social media sa Pilipinas, kung lang, di ba? Lahat ng tao makikilala yan. Kahit si Kuya MG, lahat ng tao makikilala yan. Pero pag nawala na yung social media, lahat, pati yung mga iba pang sikat, pag nawala yung social media, pag nakita yung sa daanan ng mga nanay, yung mga lola, sasabihin ba, si MG to, ay si ano to, si Mert to, ay si ano to, si ganyan to. Siyempre hindi lahat ng mga matatanda, ng mga wala pang social media noon, nanonood sila ng ba? Hindi naman lahat ng mga tao nanonood ng mga isang tao na vlog na ganyan. Siyempre may iba-iba rin tayong mga pinapanood, di ba? Pero ako kasi sinasabi ko kaya malakas yung loob ko, guys. Mahina na po ako. Pero kahit sa inyo po ako lagay po, promise. One day, lahat ng mga nakita nyo dyan sa taas, nandyan din, makakatungtong ako dyan. Hindi ko lang alam kung may matitira pa sa inyo pag nandyan na ako sa taas.
Sana. And then, nagpapasalamat ako sa iyo, Kuya MG. Papasalamat ako sa lahat ng mga tao na ginamit ako. Sinasabi nila na ginamit ako. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi para sa akin, hindi nyo ako ginamit. Naging daan kayo para marami akong matutunan sa buhay ko. At dito nga guys, sasabihin ko nga po pala sa inyo na about sa mga social media ko na sasabi nga nila ni Kuya MG na wala na po akong social. Yes po, wala na po akong social media. Bakit po ako nawala ng social media po? Kasi po, kaya po ako nawala ng social media. Bukod sa nirestart ko po yung mga account ko. Syempre, na ibenta ko na yung ibang account ko. Na hindi naman na ipamigay, parang ibinigay ko na lang. Talaga, kasi nga, sobrang toxic na ng account ko na yun. And then, mga report na, may mga report na, meron po akong mga patunay po na kaya kong patunayan talaga sa inyo na I have 2.7 million followers and verified po ako sa TikTok. Po kasi ako talagang malaki subscriber sa YouTube. Talaga. And then, meron po akong, before meron po ako naging nasa something mga 1.2 million followers sa Facebook before. Talagang malaki talaga yon. And then may mga account ako marami po na 200,000, 300,000, 500,000. Ang dami ko pong account po dito na nakatabi po sa akin. Sobrang dami po. Pero bakit po pinili ko na mag-restart? Kasi gusto ko po sana dito this time with my family. Gusto ko magkaroon ako ng bago kong content na alam ko magiging okay na. 'Di ba? Na lahat ng mga papasok sa aking followers, bukod sa issue ko lang na wala bang tao kundi sarili ko lang. 'Di ba? Yun yung gusto ko, gumawa ng issue ng sarili ko lang. Ayoko nang mandamay pa ng ibang tao. Ayoko nang makipag-collab pa sa ibang tao. Kaya ako nagsasabi ng mga salitang paawa kasi iyan na yung bago kong content. 'Di ba? Na mas nakakaawa na akong tignan. Mas okay na akong tignan. Mas maging naging family reunited na ako tignan. Kesa hindi ako nagpapaawa, puro yabang na lang ako sa social media, 'di ba? Hindi, yun ang gusto kong mangyari. Kaya MG, pasensya ka na kung medyo na-offend ako dito sa sinabi mo. Pero hindi po ako hihingi na ng tulong sa ibang tao. Kaya po ako hindi na lumapit ulit sa inyo, Kuya MG. Kahit nakakausap ko si Kuya Merk, pero talagang gusto ko talaga ito, desidido ako na gusto kong tumayo sa sarili ko ulit. Ayun. Pero nagpapasalamat po ako sa iyo, Kuya MG, sa inyo lahat, Kuya Merk, sa lahat-lahat. Thank you so much po.